aking po tinatawagan ng ating mga kapatid, Brother Noel Castro po, siya pong gamitin ng ating mga kapatid. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Habang tinatawagan po ako ni Brother Joel, kinakausap naman ako si Sister Susan, mag-aaral daw ng awitin sa puno. Sana na nakapalagaan after ng paruto. Pero sa susunod na lang po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po managaling tumayo at magbigay ka ng salita ng Diyos na tayo mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, kami po ay nagpupulit at papasalamat po sa iyo, Diyos, sa pagkakataon ito na ipong ibinigay po sa amin upang ikaw ay ang pong pasalamatan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Mana Panginoon, kung saan po kami nasupungan ng kasala, patawarin po ang sa amin at danahin ko po, mahal na Panginoon, na kung paano mo, Diyos, na pinagpala ang mga naunang yugto na po ba nagawain. Ganti naman ang Diyos ang pag-aaral po mga banal na salita, dalahin ko po, nalangin mo po ang iyong mga salita nito, pati na po yung mabang lingkod, mahal na Panginoon, upang lahat ng Diyos ng mga mamutawi sa aking bibig, ito po'y maging pagpapala sa bawat narito, mahal na Panginoon. Pinupuri namin ang Diyos na sa salamatan, ito pong aming dalangin, sa Panginoon Jesus at aming sinasaway, ang mga demonyo ng hadlang, hindrances cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. At last Wednesday po mga minamahal, bali second Wednesday na po natin na ang pagsagawa po ng midweek service po natin dito. So hopefully mga minamahal, dalangin po natin sa Panginoon this coming next Wednesday, tayo po ay darami dahil ang dami pong sumasama. Kanina po, nagkaroon na po ng kadahilanan dahil po sa pagbiyahe sa Sister Nida, umuulan pa po, no? At medyo naantala po mga kapatid po natin na gusto pong sumama. Marami po na gusto pong sumama. At salamat sa ating mahal na Panginoon, kayo po ay nag-usap sa inyo ang Panginoon upang kayo po ay makadalo sa gabing ito. Dahil po, pag minamahal, ang ating pong pagsagawa po ng midweek service, alam ko po na pagod na pagod po kayo sa inyong pong kanya-kanyang trabaho, sa gawain pambahay, gawain sa opisina, o maging sa pagtatrabaho po ninyo sa inyong pong bahay, pong online job mga minamahal. Pero ating pong sinisikap na tayo po'y makadalo na pong ng ating pong midweek service dahil dito po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pagkakas po ng Panginoon. Alam po ninyo kapatid, ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya liko, siya po ay fair and just. No po? Nakikita po ng ating mahal na Panginoon ang mga sakripisyo natin kung ginagawa ganito. Ang sabi nga po ng Galatians chapter 6 verse 9, na huwag po tayo maghimagot sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan tayo po ay aani kung hindi po tayo mga papagod. Amen. Ang ating pong ginagawang ito, mga minamahal, ito po ay napakagandang sa paningin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ating po sinisikap na siya po ay ating pong mapalugdan, ating pong sinisikap na siya po ay ating pong mapurihan sa Espiritu at katotohanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po sa Tagalog po mga minamahal, kung tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, tunay po na ngayon po nga panahon ito po ay panahon na po ng sabihin na po natin na harvest time. Praise the Lord. Harvest time dahil po mga minamahal, sadyang mapanganib na po ang panahon po ngayon na ating po pag-aaralan po mamaya. Talagang
ang ating pong daigdig, hindi na po natin alam. Po. Ang ating pong ginagawa ito po ay paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon dahil hindi po natin alam kung anong oras, kung anong araw ito ang ating Panginoon. So kinakailangan na tayo po ay palaging prepared sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagdakit ng kanyang mga banal. Hindi po natin alam kung anong oras, kung anong araw. Pero idinadalangin po namin, kami po, mga minamahal na mga manggagawa ng Panginoon, idinadalangin po natin sa Diyos na ang pagbabalik ng Panginoon ay sa oras po ng gawain niya upang sa gayon tayo po ay nakahanda sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Everybody say, praise the Lord. At po basahin ang minamahal dito po sa alat po ng Matthew chapter 24 verses 1 up to 13. Ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon upang tayo po makapaghanda. Alam po ninyo, nung ako po ay Catholic, hindi ko po alam ang mga araw na ito. Pero nung ako po ay naging born again Christian at exposed na po sa mga salita ng Panginoon, doon pa lang po narinig ang mga salita nito, ang mga pangangaral na ito. Kaya I'm sure mga minamahal nyo kung iba sa inyo, hindi po alam ang mga babalang ito, mga minamahal ng ating Panginoon, na ito po ay sa ating pong pag-aaral sa gabi ito. Praise the Lord. Matthew chapter 24 verse 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilaki sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamanas ang mga gusali ng templo. Tatapwat siya sumugot at sa kanya sinabi, hindi ba ninyo na nakikita ang lahat ng mga bagay nito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito ay walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Sa dress po. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilabi sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sa 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan, ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari tatapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat nagsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa mga iba't ibang dako. Tatapwat ang lahat ng mga bagay nito ang siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkano ibibigay kayo sa kabigatian at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yes. At kung magkagayo'y maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. At magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng kataparasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mga. Ito po mga minamahal, ito po yung mga sinyales o signs na sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya pong mga alagad dahil tinanong po siya ng kanyang mga alagad kung ano po ang mga tanda o mga sinyales ng muling pagparito ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magkakaroon po ng labanan, nation against nation, brothers against brothers, mga minamahal,
at magkakaroon po ng earthquake sa iba't ibang dako ng daigdig na ito. At ang pagsabi po naman, mga ingat na huwag tayo mailigaw ng inuman dahil sa huling araw, mga minamahal, maraming magsasabi na sila ang Kristo at sila magkakaroon po ng mga bulang mangaral, bulang propeta, mga minamahal. So, kailangan tayo po pinag-iingat. At magkakaroon po, mga minamahal, ng mga kahirapan, mga taggutom, mga minamahal, mga pestilences. Kagaya po ngayon, mga minamahal, grabe na po, no? Hindi po natin nasa ito pong COVID-19. Alam po ninyo, grabe po ang mga nangyayari ngayon. Kanina po, habang binusap po yung aking Google, sinners ko yung India, yung status po ng India. Yung India po, mga minamahal, actually siya po ang pinaka or second largest country all over the world. At siya po ang second largest population dahil meron po siya population ng 1.2 billion people, mga minamahal. At ang kanila pong religion ay Hinduism, mga minamahal. Halos 80% sa kanila pong bansa, sila po ay Hindu at meron po silang kinikilala ng ibang Diyos. Pero isa po yung mga minamahal, yung pong baka. Ano po niyo kapatid, yung baka, sa kanila pong ginagalang ito dahil para po sa kanila, ang ihi ng baka at ang tayo po ng baka, mga minamahal, ginagamit po nila iyon para upang i-sanctify at proteksyonan ang kanila pong physical na pangangatawan. Kagaya po ngayon, mga minamahal, ang ginagawa po nila dahil sila po ay sumasamba sa ibang Diyos, hindi nila nakikilala ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo kapatid, nung sila po ay grabing ginapuan po ng COVID, mga minamahal, alam po ninyo ginawa po nila? Yung pong ihi ng baka, yung tayo ng baka, nilalamas po nila yun at kanila pong ipinapahid sa kanila pong katawan, sa kanila pong mukha, sa buong katawan ng kanila. Halos yung baka po, kasama pong natutulog. Pero kapatid, hindi pa rin po nangyari na sila po'y mapagaling doon po sa kanilang ritual na yun. At ang nakakalungkot ng minamahal, even the Prime Minister, siya po'y umiinom po ng ihi ng baka. Dahil yun po ang kanilang paniniwala. Dahil yun po ang kanilang doktrina, kapatid. Kaya po, tingnan po ninyo mga nangyayari. Ano pong nangyari? Grabe po, ang daming namamatay araw-araw. Sinusunod na lamang po. Actually po, yung mga crematorium po nila ron, hindi po talaga makiter yung mga kinikremate. Dahil doon po kasi sa India, uso po yung cremation. Kasi po kapatid, kaya uso po ng cremation, ang kanila po paniniwala, dapat sunugin yung kanilang katawan para yung kanilang kaluluwa magkaroon ng tinatawag na reincarnation. Pwedeng ma-reincarnate yung kanilang kaluluwa, maging siguro manok, baboy o ano pa man, nare-reincarnate, yun ang kanilang paniniwala. Pero ang minamahal ng problema po doon, kahit anong gawin po nilang pagpahid ang tahi ng baka at ng ihi na nila po nilalamas at kanila po ginagamit sa buong katawan, hindi pa rin po gumaling mula sa kanilang karamdaman na mga tatapuan po ng COVID-19 o bad virus. Ano pong kanilang ginawa ng naman? Kasi ang mga tao po doon, ang masyadong panatiko, sinasama po nila yung baka at kanila po na-realize na wala pong nangyari. Wala pong nangyari sa kanilang pananampalataya. Ganun din po kapatid, dito po sa ating bansa, huwag po kayong magagalit, pero ito po yung katotohanan. Tayo po ay
po ng mga Kastila. Sina Magellan, sina Legazpi. Ang sabi nga sa history, March 16, 1521, when Magellan discovered the Philippines. Yun po yung sa history. Pero ang totoo po mga minamahal, itong si Magellan at si Legazpi, ang kanilang layunin o kanilang intention, bakit po sila pumasok dito po sa ating bansa, minamahal, upang spread ang kanilang relihiyon. Praise the Lord. Wala po silang dinala kundi Crucifero at ang aral po ng mga Kastila. Amen. Kaya po kapatid, nakakalungkot na bagay, ang mga tao po, inakap yung pong aral po ng mga banyaga na nagpunta po sa atin. Imagine, 1521, nung sila po ay pumunta rito, napalaya po tayo ng 19th century. Ibig sabihin, more than 400 years. Tayo po'y binihag po ng mga Kastila, maging mga aral po hanggang sa ngayon. Niyayakap po natin ang aral po na itinuro po sa atin. Mayroon po tayong pesta-pesta. Mayroon po tayong mga santo, mga santita. Iba't ibang kulay. Mayroong itim, mayroong puti, mayroong maliliit, mayroong malalaki. Iba't iba ang minamahal. Pero ang minamahal, wala pa rin po. Wala pa rin pong pagbabago sa mga buhay ng tao. Bakit po? Kasi sabi ko nga po, hindi po reliyon ang basihan ng kaligtasan. Amen. Hindi po reliyon ang ating pong pagbabasihan na ikaw ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Bakit po? Pumunta ka sa mga kulungan. Pumunta ka sa Bilibid prison. Magtanong ka ron, ano man reliyon mo? Sasabihin sa iyo, yung nabuhan ng reliyon. Minsan sa ating po pagkapanatiko, papel na lamang po, maminaman, pinilit lang po sa computer. Ayun, may sasakit na po sa dingding, tapos lalagyan na po ng bulaklak. Hindi po ba maminaman? Kasi para sa kanila, kapatid, yun po ang tunay na daan upang makarating sila sa langit. Binihag po tayo ng kautusan o ng aral ng mga banyaga. Ano pong nangyayari pa? Pinapalagay po natin sa ating katawan. Tinatato. Hindi po ba? Yung isura po ng ni Jesus Christ kuno, pinapatato ko na minamahal sa ating katawan. Minsan sa mga babae, sa likod pa, pinapatato para hindi raw nila makalimutan ng Diyos. So, ba't ko na minamahal na kung nangyari? Meron pong isang bayani, si Jose Rizal. Si Jose Rizal mga minamahal, kaya po naging national hero, hindi po siya nagkipaglaban sa magitan ng taba. Hindi kagaya po ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, lumaban po siya sa magitan ng kanyang taba. Pero si Jose Rizal, siya po ay lumaban sa magitan ng kanyang pinsel, sa kanyang pong panulat, kanya pong nilalabanan ang mga aral ng Kastila na hindi po yon ang tunay na aral ng Biblia. Ano pong sabi ni Jose Rizal? Kasi nakikita ni Jose Rizal na kapag namamatay yung tao, ang ginagawa ko ng mga pari, winiwisik-wisikan, binibinisyonan. Ang sabi po ni Jose Rizal, gawin magbendita ang buong Pacific Ocean, hindi na rin makakapagpabuhay ng patay. Bakit mga minamahal? Dahil marahil si Jose Rizal dahil matalinong tao, nagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nang sabi po mga minamahal ng Biblia, ang sabi po, tayo po'y mag-ingat. Mag-ingat sa mga aral, mga minamahal, dahil hindi naman po lahat ng aral o nangangaral ng salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Amen. Hindi po lahat ng nangangaral ay galing sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po, meron po mga bulaang nangangaral. Meron po mga bulaang propeta. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, kapatid, kagaya po ng India, ngayon po, may mga nababautis po na sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil kanila po nakilala mga minamahal, hindi po ang animal ng minamahal o ang hayop ang kanilang Diyos na dapat sambahin. Bagkus, dahil mula sa kanila po mga minamahal na aral ngayon ang salita ng Panginoon na tumatanggap na ngayon sa ating mahal na Panginoon Jesus.
India. Siguro, ang gagawin po natin doon, maghanap na lang ang salita ng Diyos. Hindi na magtatrabaho kasi yung mga Indian po mga minamahal, pumunta dito sa Pilipinas, tingnan po ninyo ang tiyaga, kasi mahirap din siguro doon. Dito, nakita lang ng DVD. Minsan, Serida, nag-gulugan lang, di po ba? Yung mga Bombay, di po ba? Mga kumot. Minsan magkatawa ka, isang grabing sipat ko nila. Malaking yung pong minamahal para po sa higaan. Ano lang doon sa likod ng kanilang motor. Mga upuan, minsan sa umupuan, nakapatong lang sa likod ng kanyang tricycle sa kanyang motor, sa kanyang motorsito. Grabe yung tiyaga po nila. Pero tayo po mga minamahal kong kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos, kapatid, at isa po tayo sa mga nakakilala ng tunay na katotohanan, kapatid. Tayo po isa sa mga nakakilala sa mga tunay na aral ng Panginoon. Na ito pong aral na ating pong inaaral, ito po ay aral po ng mga apostoles. Kaya ang tawag po sa atin apostolic Christian o apostolic doctrine. Dahil yung turo ng mga apostoles na nakasama ng ating mahal na Panginoon, ito po ang isang ating pinangangaral na kinakailangan ng isang tao tanggapin ng ating mahal na Panginoon at magbabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Kaya tinawag po tayo apostolic Christian. Ngayon po muna nagbalik po tayo sa ating po pinag-aaralan. Nangyari na po. Nation against nation. Kingdom against kingdom. Magkakaroon po ng earthquake sa iba't ibang dako. Nangyari na po yan. Ito po ba? Nangyari na po. Nagkaroon na po ng World War I, World War II. Sa ating pong bansang Pilipinas lang, ang dami po ng mga earthquake na dumaan sa ating bansa. Nangyari na po yan. Pero sabi po ng Biblia, ito po ay pasimula pa lamang mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, hindi natin alam kung anong araw o anong oras paririto ang Panginoon. Pwedeng ang magnanakaw, kapatid, sa isang pamamahan, hindi naman po yan kakato upang sabihin sa iyo na papasok sa iyong bahay at magnakaw ng iyong kagamitan. Hindi po ganon ang ugali ng magnanakaw. Ang magnanakaw po naman, yung literal na magnanakaw, ito po ay papasok doon po sa medyo tahimik, dahil tahimik po siya at hindi mo alam na ninanakawan ka na pala, pinagnanakawan ka na pala. Ganon din po, kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pagparito is like a thief in the night. Magnanakaw sa gabi, mga minamahal. Siya po ay parito, hindi po natin alam kung anong oras. At sinong nanakawin? Nanakawin ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Na mainit na naglilingkod sa Kanya. Dahil sabi po, basahin po natin sa 1 Thessalonians, mga minamahal, chapter 4, verses 15 up to 18, ganito po ang ating pong mababasa. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo na nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mag-uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Yung mga nangatutulog na yung minamahal, yung pong nangamatay kay Kristo, yung pong mga nakulang Kristiyano, kagaya po ng mga apostol, sila po yung nangatutulog sa sinasabi po ng Biblia. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayo na nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga lapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliman kayo sa isa ng mga salitang ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po mga minamahal ng pangako ng Panginoon na tayo po'y babalikan po niya.
ng 666, kapatid, talagang doon po kasi maghahari na po ang dyablo. Dahil wala na mga tunay na anak ng Diyos, mga Kristiyano, kapatid. Kaya dito po mga minamahal, ang sabi po dito, tayo po ay aagawing kasama nila, mga minamahal. Pero hindi po tayo mga una sa mga nangamatay kay Kristo. Ibig sabihin, kapatid, ang mga nangamatay kay Kristo, sila po ay unang kukunin ng Panginoon. Sila po ay babangon, mabubuhay po muli, mga minamahal, kakaroon ng glorified body. At sila po, mga minamahal, ay nandun na po sa lapa. Pagkatapos po nun, kung ngayon, sa oras na ito, darating ang ating Panginoon sa pagdakip ng kanyang mga banal, hindi na po tayo makakatkin o dadaan ng kamatayan. Tayo po'y lulusot po dyan, mga minamahal, at magkakaroon ng tinatawag na meeting in the air to meet our Lord Jesus Christ. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal, tayo po'y pinaghahanda. Ang mga bagay po mangyayari niya, kagaya po ngayon, ito, mangyayari ito. Mga minamahal kapatid, ito po'y mga sinyalis na ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po yung iba po nanlalamig sila. Yung iba po mga minamahal, nagpapabanjing-banjing pa sila. Akala po nila mga minamahal na matagal pa, hindi mo alam kung minamahal, mamayang gabi, kukunin ka na ng Panginoon. Hindi mo alam, hindi natin alam. Kaya sabi po dito mga minamahal, hindi na po, wala nang po pa rito ang panamig-lamig pa sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakailangan tayo po magpakainit. Praise the Lord. Magpakainit po tayo. We have to check our spiritual temperature. Ang sabi nga po ng Revelation, mga minamahal, kinakailangan na ikaw ay mainit o ikaw ay malamig. Kung ikaw ay maligamgam, isusuka ka ng ating Panginoon. Praise the Lord. Alam po niyo kapatid, bakit sinabi yan ng Panginoon? Kung ikaw ay mainit, ikaw ay kinakailangan magpakainit pa. Kung ikaw ay malamig, ibig sabihin, wala ka na sa church kasi malamig ka na eh. Amen po ba? Pero ang ayaw ng Panginoon, yung nandito ka na sa church, maligamgam ka, nasa gitna ka. Nasa gitna ka ng malamig, nasa gitna ka ng mainit. So ano gagawin po natin? Ang sabi po ng Biblia, yung lukewarm Christian, sila po'y umaten pa rito. Sila po po'y narito sa loob po ng iglesia. Sila po po pang minamahal ay sumasapa. Marahil kapag dumating po sila rito, nandun na lang po din sila sa sulok. Mga minamahal, dati-rati, ayaw mong magpaiwan, gusto mo nasa harapan. Kasi kumbaga sa pagkain kapatid, baka sa sulok eh, buto-buto na lang. Pero dito talagang masarap. Yung kumbaga sa karne, yung lomo, o kaya steak, yung dito. Eh doon, baka ano na lang po, tinig-tinig na lang ang marami. Tapos kapag nagpupuri, hindi na may palakpak ang kanyang kamay, at kung walang ginagawa, kundi fault finder na lang po. Yung po mga kamalian, yun na lang po tinitingnan. Ito po yung mga maligamgam na Kristiyano. Pero hindi po natin alam kung sino po sa inyo rito o sino sa atin dito ang maligamgam na Kristiyano. Bahala na po kayo. At nasabi ko pa po, check your temperature. Check your spiritual temperature. Mainit ka ba sa Panginoon? Magpakainit ka lang. Malamig ka ba sa Panginoon? Kung wala ka na sa church, buti pa yung malamig kasi mayroon pong pag-asa na marirevive po yun. Amen. May pag-asa po na manunumbalik pa yun sa Panginoon kasi nalamig lamang po siya. Pero yung nandito ka na sa church, hindi pa rin pinapansin at hindi po pa rin siniseryoso ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ayaw ng Diyos yung maligamgam dahil sabi ng Revelation, isusuka ka ng Panginoon. Amen. So ano dapat gawin ng Kristiyano? Ang dapat gawin ng Kristiyano, yaman din lamang kapatid na narito po tayo. Kinakailangan handle po natin ang ating pagdibes sa ating mahal na Panginoon. The best na paglilingkod kapatid. The best ng minamahal. Amen. Alam ko po kapatid na mayroon po tayong ministry po rito. Ministry po tayo na tayo po'y naawit ng Panginoon. Tayo po mga minamahal ay manggagawa ng Panginoon. Maging kami po, hindi po kami exempted kapatid. Maging kami po, nakakagdag din po kami ng panlalamig. Nakakagdag din po kami ng panghihina. Even our beloved pastor, ganun din po kasi po tao din po kami. At kung sabi po ni Pablo, maging kami, ipanalangin po ninyo kami, sabi po ni Pablo, tayo
Amen. Kung ang ating pong beloved pastor, pagkagising sa umaga, lumuluhod na po yan mga minamahal. Kami po, lumuluhod na po kami. Ipinapanalangin na po namin kayo na sana kami po ipag-ingatan ng Panginoon sa buong maghapon. Kanyang i-provide ang kanya po ang ating pong mga pangangailangan. Ganyan din naman po, ipanalangin din ninyo po kami na lahat po ng tumatayo sa banal na pulpito, kami po ay paghawakan din ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, Satan is like a roaring lion. Isa po mga minamahal, parang lemong umungal. Siya po ang mga minamahal ay mahanap po ng kanyang masisila. Sino po ang unang-unang wawasakin po ng dyablo? Kami po, kapatid, na mga tumatayo sa banal na pulpito. Kami po ang target ng dyablo dahil po mga gusto kaming ipahiya ng dyablo sa ating Panginoon. Subalit kapatid ko, kung tayo magkakaisa, narito po na seryoso po tayo magpupuri, mananalangin sa ating mahal na Panginoon, walang imposible dahil ang ating kasama ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin kapatid dito po sa Luke chapter 19 verses 11 up to 27. Ito po isang parabola. Luke chapter 19 verses 11. As samantalang pinakinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga. Ito po'y parabola. Sapagat siya'y malapit na sa Jerusalem, ay sapagkat kanilang inakala na pagkakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. 12. Sinasabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Datapwat kinapuotan siya ng kanyang mga mamamayan at ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami na ang tao ito ay maghari pa sa amin. At nangyari at nang siya'y muling magbalik, nang matagap na ang kaharian ay ipinatawag niya sa kanyang harapan ang mga aliping yaon. Kung sa buha, at nabinigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. Ano po sabi ng Panginoon? At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakunti, magkakaroon ka ng kapamalaan sa 10 bayan. Meron po siyang reward. At dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. At sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamalaan sa 5 bayan. 20. At dumating ang iba na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago. Yung pong word, na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay tao mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita ahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y tao mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. 24, 23. At kung ngayon, bakit mo inilagay ang salapi ko, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bako? At ng ating pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng pinubo. At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin ninyo sa kanya ang mana at ibigay ninyo sa may 10 mina. At sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Sinasabi ko sa inyo na bibigyan ang bawat mayroon, tatapwat ang wala, pati na nasa kanya
ay aalisin sa kanya. Praise the Lord. Dalapot itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin niyo rito at patayin niyo sila sa harapan ko. Ayan. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, nakikita po ninyo. Ang ating mahal na Panginoon, binigyan po sila ang kanya pong mga tauhan. Ito po isang parable. Binigyan po ng pera, yung pong mga tauhan po nila, at ito po ay ipag-business o ipangalakan. Ang ginawa ko ng binigyan 10, pinangangalakan po ng naman at tumubo po siya. Pagdating ng kanyang amo, ang minamahal, binigay po niya at may tubo pang 10, ang minamahal, kaya binigyan po siya ng reward ang ginamit ng Panginoon na kanila pong amo sa sambahayan yun. Ganun din po kapatid, yung binigyan ng 5, tumubo po siya at binigyan din po ng kapamalan. Pero yung isa, binigyan po ng isa, hindi man po ito pinangalakan. Ang ginawa po niya, itinago po niya, kapatid, ano pong nangyari? Sana inilagay mo na sa bako. Ang sabi po niya, sana pagdating ko, kukunin ko yung binigay ko sa iyo, pati na rin yung tubo. Pero wala kang ginawa. Ano pong ginawa ng Panginoon? Ginawa ko, pinakuha yung isa at ibinigay ko po doon po sa 10 na talagang pinangalakan po niya. Kapatid, ano pong ibig sabihin po nito? Tayo po lahat ay binigyan po ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan ipagtrabaho po natin. Ang sabi nga po ng Biblia, much is given, much is required. Kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon na bilang isang mangawit, talagang ipagtrabaho mo na, talagang gawin mo na yung the best mo bilang isang mangawit. Kapag tinawag ka ng Panginoon, meron kang gift na binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon, kinakailangan ibalik mo naman yung para sa ating mahal na Panginoon. Kapag tinawag ang isang lista ng Panginoon, talagang ipagtrabaho mo, kagaya po ng sinasabi po natin, kapatid, para malugod ng ating Panginoon. Kapag tinawag ka ng pastor ng ating Panginoon, kinakailangan na marunong tayong manalangin sa mga kapatiran po natin. Kapag tinawag po kami maggagawa, nakatuwa ng ating pastor, siyempre gagawin po namin yung pagkukulan po natin. Para pagbalik ng ating Panginoon, meron po tayong reward. Amen. Mga minamahal kong kapatid, napakalaga po ng ating pong paglilingkod sa Diyos. Hindi naman po ito biro-biro. Amen. Hindi po biro-biro. Kasi minsan kapatid, sa ating pong paglilingkod, akala po natin pang minamahal na pabangking-bangking. Hindi po. Gusto po ng ating Panginoon na kung mainit ka ngayon, magpakainit ka pa lalo. Amen. Kung malamig ka, okay, malamig ka. Pero huwag ka lang maging malahinga. So ano gawin po natin kapatid? Ang sabi nga po, minamahal ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Yaman din lamang na kilala na po natin ang ating Panginoon. Yaman din lamang po na tayo po'y nasa buong katotohanan na ang minamahal. Ipagtrabaho po natin ang ating pong kaligtasan. Hindi po ang minamahal. Ito po ay pwedeng mailigtas ka ng isang kapatid mo o yung kapatid mo, yung asawa mo. Hindi po. Kung ang asawa mo ay mainit, kung ikaw ay malamig, mga minamahal mo, hindi ka pwedeng iligtas ng iyong asawa. Dahil po ang kaligtasan ay kanya-kanya, mga minamahal. So anong dapat gawin ng Kristiyano? Ang gawin po natin, magpakainit na po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang gawin po mga minamahal, kagaya po ng linggo, sinabi ko po, in-encourage ko po kayo kapatid, na tayo po ay maghayo, i-share ang kabutihan ng Panginoon. I-share po natin ang ating pong nakilala na Diyos natin pinaglilingkuran dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Siyempre kapag nagsishare ka kapatid, kinakailangan ikaw isang halimbawa. Amen. Isang maging ulirang halimbawa. Maging model ka. Ang sabi nga po ng Biblia, know ye not that ye are the light of this world. Tayo po ang mga ilaw ng sanglibutan ito. Paano mo
share, mga minamahal, ang wala sa iyo. You cannot share, mga minamahal, yung kung bagay na wala sa iyo. Amen. Sinishare ko, kapatid. Sinasabi mo na, born again Christian ka. Mga minamahal, may nag-deliver po na buhangin po rito. Nakilala po ni Pastor, mga minamahal, sabi ko yan, born again din po ako, sumasamba po ako dyan. Pero mga minamahal, may naninigaran niyo habang kinakausap ni Pastor. Natandaan po niyo, Pastor. Naninigaran niyo po. Eh, nung sabi ko, oh Brad, born again ka pala? Opo. Tapos, tinago niya yung sigarilyo nandito. Eh, nakikita ko na, magugusok sa likod. Mga minamahal, ano po sabi ko na, kinakailangan na tayo po ang siyang maging asin ng sanglibutan ito. Amen. Upang magkaroon ng lasa. Amen. Praise the Lord. Marami po mga minamahal kulutong. Marami po mga kongregasyon, mga minamahal. Kapag nag-aaral sila ng salita ng Diyos, akala po nila, mga minamahal, yun na po ang katapusan. Pero mga minamahal, ang sabi po, by their fruits, you shall know them. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sana po mga bunga, inyo po makikilala sila. Kung sa'yo tunay na born again Christian na binago ng Panginoon, magbabalipos po sa kanila ang biyaya ng Panginoon ng mga Kristiyano. Kinakailangan sila po, mga minamahal, ay makakitaan ng tinatawag na ilaw ng sanglibutan ito. Amen. Everybody say, praise the Lord. So check your temperature. Kasi kapag dumating ang Panginoon, ikaw ay malamig sa paglilingkod sa Diyos. Ikaw ay maligandang. I am sorry to tell you, my beloved brethren, hindi ka pwedeng isama ng ating Panginoon. Ang pwede lang kong isama ng Panginoon, yung kung nag-aalap on fire na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya po minamahal, salamat sa Diyos. At salamat po at tayo ay binigyan ng pagkakataon makagalaw. Yung iba naninibago siguro dahil alas 8 na po yung pag-uwi na po natin yan. Pero okay lang po yan. Kasi kung nasa bahay ka lang yan, sigurado nakapabot ka na sa telebabad. Korean novela. Korean novela. O kaya, baka nagtotongits ka pa, nagbibingo ka pa niya. Kaya po minamahal, salamat sa Diyos, mas maganda rito. Amen. Mas maganda na yung natin ito tayo. Para naman, imbes na mapagundan natin ang ating sarili, mapagundan natin ang ating Ama na nasa langit, ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, minamahal, tumayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.